Sa pagkakataong ito mga kapuso, ang General Manager po ng MMDA, dating PNP Chief, Nicolas Torre III. GM, good morning po sa inyo sir. Si Orly Titida dito sa DCWB. Kumusta na po kayo GM? Good morning, Sir Early. Good morning Mabuti. sa inyo mga tagapakinig. Good morning din po. Ano? Nakipagkita ro kayo sa mga dating bodyguard ni dating Congressman Saldico batay sa ginawang pahayag po nila sa Senado noong nakaraang linggo at nabigay daw kayo ng cellphone. Wow. GM? Alam mo, Sir Early, pinakamaganda niyan, sa Senado ko na rin sabihin kasi sa Senado naman nila sinabi yung kanilang mga statements. Sa Opo. Senado ko na rin lang siguro sasabihin at sagutin para maliwanag. At gusto ko nga makaharap sila eh. Yung kaharap sila para magkaalaman talaga kung ano ang nangyari at kung ano mga sinasabi nila. Ah, Kasi nga, nakita ko nga rin nang pumunta si Congressman Alvarez, biglang nagtakbuhan eh. Kaya medyo, ano ba sasabihin natin dyan sa mga yan. Kaya sabi ko, sa Senado na lang magkita-kita sir pag pinatawag din ako. kasama ba kayo sa inibitahan for tomorrow? Meron na yatang pagdinig yung Blue Ribbon Committee headed by Senator Erwin Tulfo. Wala pa sir pero sila siguro, sila sir ang nakita ko lang sa social media na inimbitahan eh. Wala pa akong Mhm. natatanggap, Wala baka pa nasa natatanggap. opisina. Kasi Friday, Saturday, Sunday, nasa naka 4-day work week ang MMDA. Okay. May mga reaksyon kasi sa social media na tulad nung parang hindi sila pamilyar kung ikaw ay PNP Chief o PNP Chief of Staff ang itatawag sa iyo at meron kagad na mga pasubali na maaring nagpunta ka nga, nagtungo ka nga dahil mga men in uniform. Anong reaksyon niyo po doon, GM? Kaya nga nakikita ko nga rin napakarami ng kuro-kuro sa social media at Mhm. kanya-kanyang info na rin ng mga netizens. Tapos yung mga statement kasi nung tao, nung sino ba yun? Yung isa, sinasabi niya 3 oras kami nagdebate, bakit hindi niya ako kilala? At pagkatapos yung isa naman, wais daw siya, kaya hindi niya binigay ang phone niya at ibang telepono ang kanyang ibinigay. Parang ang hirap yata makipagdebate sa mga taong ganyan na hindi mo kaharap at wala rin namang maliwanag na sworn statement kung ano talaga ang kanilang gustong sabihin diyan. Mhm. Kung makakuha tayo ng transcript, di doon natin sagutin ang kanilang mga sinasabi. Alright. Meron kasing mga imbitasyon na pinadala na. Akala ko napadala na ho kayo para malaman ho sana natin. Pero meron ba kayong kilala o meron ba kayong minsan talagang isa na nakasalumuha po dun sa mga dating bodyguard ni Congressman ni Saldico? Pinakamaganda yun sir, sa Senado nilang tingnan sir, para Ah, magkaalaman talaga kung ano talagang gusto sabihin ng mga yan. oo, kasi At mahirap kasing i-tsani at saka pismil eh. Kaya hindi nga natin alam kung tatayuan nga nila yan o bigla lang mag-recant ang mga yan. mm, Hindi natin sigurado kung ano pa ang mga sabihin ng mga yan. ah, Maganda na yung kung ano ang on record. doon yun nilang Kasi harapin. may Sumagot. strike lang naman ng record yan. Oo. Mahirap na makipag-debate sa mga ganyang hindi naman sigurado kung ano sasabihin nila. Interesado ako malaman anong reaksyon nyo nung kayo na sinabing namimigay pala kayo ng cellphone. Wow! iPhone 16 yata yung nakita ko. Eh, GM? medyo, ayun na, kaya tayo ay maghihintay na lang ng Senate appearance natin. Pagkatapos saka natin sagutin yan. Mhm. Alright. Ito kasi sa samantalang na pagkakataon kasi nakarani ko gusto ko rin kayong tanongin eh. Meron yata kasing sinusulong ang kamera, maiba lang ako, na magkaroon na ng isa talagang emergency hotline ang buong Pilipinas kasi iba-iba merong sa inyo 'di ba sa MMDA 136 ba 'yan GM tama? Yes sir, 136. 136 tapos yung iba may 122 meron ding 911 pa rin na gumagamit ngayon merong 119 pag nasa ibang lugar ka na sa ibang lungsod ka ibang numero din po ang isusulong kayo ang 136 napaka-active batay sa aking impormasyon GM maraming talagang tawag na pinaparating dyan lalo na yung mga gustong reklamo yung mga nakahambalang at nakasagabal sa lansangan pero pabor ba kayo na pati ang kung sakasakali kung kinakailangan pati ang MMDA ay maging isa sa pwedeng kasama dito sa mga nagpaplano o minumungka na iisang hotline na lang ang gagamitin, GM. Alam mo po sir, may 911 naman talaga ngayon.
Yan ho ay Meron nga po, police hindi lang kasi yata, namin oh. kontrolado sa MMDA, hindi natin kontrolado ang 911 ano. Mm. Kaya hindi rin namin masiguro na pag tumawag, hindi kasi namin alam din kung ano ang protocols. Meron na ring kanyan, meron na ring noon pa yan, nung dating Chief PNP pa ako, 911 naman ang ginamit ko eh. Dahil yun ang kasunod ng 122 nung ako nasa Quezon City. Tama So, po. ang 911, national talaga yan. Meron talagang direktiba yan. Kaya lang, hindi namin kontrolado kung ano ang the way it will be answered. Kasi sa 136, sinisiguro namin yung 555 eh. 5 rings, sasagot kami, 5 minutes. Darating kami, 5 minutes, magre-resolve kami ng mga insidente na nire-report. We are just not in control of the 911. Pero wala namang problema na may isang hotline. Kasi at the end of the day, pinaka-ideal yan na isa lang talagang hotline sa buong Pilipinas na tatawagan natin ng ating mga kababayan. At pagkatapos, pag sinagot siya ng operator, ipapasa na lang ng 911 sa kung sino man ang service Yun. provider. Kasi syempre ang 911, wala namang tao yan na on the ground. Kundi lahat kami ay nakasuporta sa 911. Kino-coordinate. Maganda rin naman yun. Kaya nga lang, dapat okay yung 136 kasi akala nila, pwede rin naman yung emergency, pero mainly, complaint hotline yan no? Correct me if I'm wrong, GM. Complaint hotline yan yung 136. Hindi po sir, ang 136 talagang emergency hotline ng MMDA Emergency yan. Talagang hotline. noon pa yan na emergency hotline na nire-activate lang natin lately dahil ito nga ang kailangan nating maiparating sa ating mga kababayan na pag may kailangan, may aberya sa daan, kailangan meron kayong matawagan na numero na siguradong sasagot sa inyo sa loob ng 5 rings lang. Teka, wag ka munang mag-extra GM. May isa pa akong tanong. May isa pa akong tanong GM. Paghahanda po ng MMDA, sa ano nga po pala? Balik eskwela, GM sir. Ang paghahanda sir ng MMDA sa balik eskwela ay nagsimula pa noon pa kasama ng aming mga bayanihan sa barangay, bayanihan sa estero, yan. Kasi sa bayanihan sa barangay kasi noon, kasama na doon yung mga pag-restore ng mga lane markings, paglinis ng mga bara sa mga harapan ng mga eskwelahan para sa expected na pagdagsa ng mga naghahatid at sumusundo. Pagkatapos pati yung mga road signs, yan, nag-focus kami diyan sa malapit sa eskwelahan in preparation for the balik eskwela. So sa ngayon, dahil ito malapit na bukas na ay talagang audit na lang itong mga ginagawa namin. Finishing touches na lang ito at mga last minute na mga adjustments kung meron man. Alright. Anyway, GM, maraming salamat. At sa ulitin, sir, magkakumustahan po ulit tayo. At marami lang ako natatanggap na magandang tugon sa inyong emergency hotline. Mabilis daw sila, lalo na pag may mga bangga ay tumutugon agad. May bilin yata kayo. Ilan yan? Minuto? 5 minutes? 4 minutes? 5 minutes, sir. 5 Yes, minutes sir. to respond. Sige po. Sir, thank you po, So, GM. Yes, sir. So, mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto. Kami ay nandyan. Good morning, sir. Good morning, GM Nicolas Torre III, mga kapuso, dating PNP Chief, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita. Wow, Hilingan, walang pinoprotektahan.